Okay, so mga master, nandito na po tayo sa mismong Maliko. Daan na walang humpay sa liko, malabagyo sa lamig. Dito lang yan sa Barangay Maliko, na matatagpuan sa hindi pa natin masabi kung saan dahil patuloy pa din itong pinag-aagawan pagpasa hanggang ngayon. Isang napakagandang opportunity sa lalawigan ng Pangasinan, no? At saka Nueva Vizcaya na magkaroon sila ng mga tourist attraction dyan. Siyempre, pag may mga turista, mga master, meron silang income. Siguro kaya tinawag tong Maliko. Kasi talagang itong daan na to, mga master, kung titignan mo sa mapa, talagang pambitukan manok. Ligo-ligo yung daan. Kaya ngayong araw na ito ay bagong adventure na naman ang ating inihanda. Isang kapanapanabik na episode muli, mga master. At ating ding aalamin ang ilan sa mga historical events na nangyari dito sa barangay na ito. Okay, so nandito po tayo ngayon sa loob ng Sherman Tank. Tulad na lamang ng nag-iisang Sherman Tank na matatagpuan dito sa Tindaan Historical Place. Kaya tara, mga master, sabay-sabay nating tuklasin. Let's G! Ang tarik nung inakyatan natin kanina sa partida, sementado pa yan. Kayang-kaya niyang iakyat to, no? Lakas ng makina, no? Solid. Yung trivia niyan, mga master, noong time na nagkakaroon ng celebration yung mga Amerikano at saka yung mga Filipino guerrillas, may isang traidor daw. Pero may itong uso nito, ay itong pinaka-tip ng barrel niya, oh. Solid. Okay, good morning mga master. Bali, nandito tayo ngayon sa Urdaneta, Pangasinan. Dito sa mismong bayan. And dito na tayo natulog sa may Ciudad Fernandino, no? Then, for today's episode, mga master, pupunta tayo ng Maliko. So, time check muna tayo. 6:15 or 6:20 na ng umaga. And today is September 25. Diretso tayo ng Maliko para mapuntahan na natin, no, ng nakamotor. Kasi before, nagpunta tayo doon nakasasakyan and hindi naman tayo nag-stay doon. So, pupunta tayo doon para tuklasin natin kung gaano kaganda at ano ba yung meron doon, gaano katwistis yung mga kalsada, no. Titignan natin ano ba yung mga history na nangyari doon sa Maliko. Yan. So, tatalakayin po natin yan ngayong araw. So, paano? Sama kayo sa biyahe ko? Let's go! So, okay mga master, based sa Gmaps natin, approximately 47 kilometers and tatakbo tayo ng 1 hour and 6 minutes para makarating tayo doon sa Maliko Viewpoint. Okay, so tara! Puntahan na natin. Doon na rin tayo mag-almusal mga master, no? So, dito tayo ngayon sa Urdaneta, MacArthur Highway to. Kakanan na po tayo dito, papuntang Asingan. Then, lalabas po tayo ng bayan ng San Nicolas. Doon na rin. Grabe, ang ganda ng daan dito. Tapos bukid, oh. Tapos, mga bulubundukin, yun nandun sa harapan mo. Diyan tayo aakyat, mga master. Woo! Do medyo mataas na yung araw, pero okay pa rin para hindi naman tayo masyadong foggy pagka umakyat tayo doon sa may Maliko. Para pag nagpalipad tayo ng drone, mga master, mas maganda yung view. Wow, sarap. Woo!
Grabe oh. Linis ng kalsada. Sana all. Sisikat na si Haring Araw. Ganda ng bundok. Namiss ko yung bundok. Mga master, ang tagal ko hindi nakapag-vlog, no? Kasi medyo naging busy tayo this past few weeks. And sa susunod na week, busy na naman tayo. Kaya nag-iipon na tayo ng mga vlog natin. Wow, ang haba ng tulay mga master. Woo! Kaya lampas lang natin ng Tayug kanina mga master. Then, alam ko, itong river na to, ito yung tinatawag nila na Agno River. Yan, Agno River. Mahaba yung Agno River na yan mga master. So, welcome to Santa Maria. Haba ng tulay oh. Morning. Saan tayo pupunta, sir? Papunta ng Maliko, sir? Maliko. Opo. Saan galing, sir? Galing ng Valenzuela, sir? Ay, mas sa Manila. Yes, sir. Kailangan lisensya, sir? Malayo pa. Yes, sir. Malayo pa. Opo, malayo pa. Ay, mag-vlog kayo sa Sara. Yes, sir. Opo. Sir, salamat. Thank you. Medyo malayo pa. Yes, sir. Opo. Sige pa. Sige. Sige, salamat po. Yun. So, yun. May checkpoint tayong nadanan doon, mga master, no? Ay, ito pa lang pala. Papunta pa lang pala tayo ng Tayug. Kala ko kanina nakalampas na tayo ng Tayug. Ngayon pala, papunta pa lang tayo ng Tayug. Then, diretso na tayo. Let's go! Alam nyo ba mga master na itong daan na to nang mula San Nicolas, Pangasinan hanggang doon sa may Maliko, yung road na nagdudugtong from Pangasinan hanggang Nueva Vizcaya, sinimulan noong 2015. So itong 22.3 kilometers, no, correct me if I'm wrong kung tama yung kilometers na sabi ko, nagsimulan niya noong, yung rehabilitasyon niya noong 2015, and may budget yan na 818 million ng DPWH. So simula noon mga master, simula nung tapos yung daan diyan sa Maliko, nagsimula na ring dagsain yan ng mga turista. Isang napakagandang opportunity sa lalawigan ng Pangasinan, no? At saka Nueva Vizcaya, na magkaroon sila ng mga tourist attraction diyon. Syempre, pag may mga turista mga master, meron silang income. 'Yon. Kaya patuloy na pinapaganda itong Maliko. Actually mga master, yung Maliko kasi niyan is pinag-aagawan ng dalawang lalawigan, no? Ang lalawigan ng Pangasinan at lalawigan ng Nueva Vizcaya. So mamaya malalaman natin mga master, i-check natin yung mga address doon. Nakakita rin kasi ako doon ng mga signages na itong lugar na to is Maliko welcome, mga welcome tawag ito, mga welcome banner nila. Welcome to Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Meron din naman na welcome to Maliko, Nueva Vizcaya, Santa Fe, Nueva Vizcaya. So yun, titingnan natin mga master. Palagay ko hindi talaga uso yung helmet dito. Si kuya walang helmet. Dito yung mga kasalubong wala ring helmet. Hindi siguro sila mahigpit dito pagka walang helmet. Ito katulad nito, tatlo pa sa motor ingat kayo. So ngayong umaga pasukan na ng mga estudyante. Kaya maraming mga tricycles. So mga master, ito na po yung Tayug town proper. Ito na po yung bayan. Susunod na po dito yung San Nicolas, Pangasinan. Laki rin pala yung bayan ng Tayug, ano?
Magic Mall. Yung marami dito sa Pangasinan yan, mga magic na yan. Yay! Yun, San Nicolas, 5 kilometers nakalagay. Ito na mga master, welcome to San Nicolas, Pangasinan. Naalala ko tuloy nung nagpunta kami rito. Tinagos namin mga master yung San Nicolas to Itogon naman. So kung gusto nyo mapanood yung adventure natin from San Nicolas to Itogon, iput up ko dito yung link mga master sa taas, or hanapin nyo lang mga master yung title ng San Nicolas to Itogon. Kasama natin doon si J4. Yun yung unang-una na sumama tayo sa kanya. Buwis buhay din yun, kasi ilang hanging bridge din yung tinawid namin. And dun sa unang hanging bridge na mahaba, dun pa yung muntikan ako mahulog. Nakakamiss So ito mga master, ito po yung pinaka bayan, no, or poblasyon ng San Nicolas, Pangasinan. Grabe rin yung daan dyan sa backdoor trail na yan ng San Nicolas, Paitogon. Oh grabe, taas ng bundok. Sarap naman pumakyat dyan. Ayun o. Woohoo! Grabe, nakakamiss talaga. Pero bago ang lahat, magpakarga muna tayo ng gasolina. So dito na siguro tayo magpakarga. Full tank, premium. Ha? Oo. Shoutout sa'yo. Gusto mo sticker? Meron. Dali, kunin na. Ay, kunin natin. Ito. Yung pangalan mo, sir? Eko? Ayun, shoutout kay Sir Eko. Pag after 2 weeks sir, mapanood mo yung vlog natin na to. Sige. Oo, sige, salamat din. So malapit na tayo mga master from San Nicolas, kasi aakyat na tayo dito, papunta tayo ng Maliko. Ay, ito sir, oh. Record ba tayo? Ayun, naka-record tayo. Yun. Shoutout kila sir sa gasolina ng Centrum Fuel. Yan. Pag after 2 weeks, mapanood nyo to sir. Sige sir, salamat po. Sige. Okay. So, right after na nakapagpagas tayo mga master, diretso na tayo na ang Maliko. So, meron na tayong pabalik. Kanina kasi 2 bars, 3 bars na lang tayo eh. So, although makakabalik pa naman yun, kaya lang syempre maganda na yung sigurado. So, ito na po yung huling bayan bago tayo umakyat yung San Nicolas, Pangasinan. So, ito mga master, no, kung susumahin mo kasi from Maliko to San Nicolas, Pangasinan, mas malayo yung distansya niya compare from Maliko to Santa Fe, na mas maliit. So kaya nagkakaroon ng dispute kung kanino ba talaga ang Maliko, kung kay San Nicolas ba, Pangasinan, o kay Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yan. So maraming factors mga master, no, na ginagawa or kino-consider para yung isang barangay or tama, yung isang barangay ay mapasailalim ng isang lalawigan. Yan. So unang-una, yun nga, kung malapit ka ba doon sa lalawigan na yun, or kung anong tawag dito, may tawag doon eh, yun nga, kung nasasakop ka ba doon sa, for example, yung sa ilog, mga master. Usually kasi yung ilog, yan yung nagsisilbing boundary eh, ng mga lalawigan or barangays.
Okay, time check tayo ulit mga master. 7:10 na ng umaga and nandito na tayo sa San Nicolas, Pangasinan. Paakit na rin tayo. Woohoo! Kaya ako mga master, hanggang pagtanda ko siguro nagmumotor pa rin ako. Kasi napakasarap talaga magmotor. Doon nakakapagod siya, pero masarap talaga eh. Yung pag napamahal ka sa pagmumotor, wala na. Yung sasakyan ko nakatambak na lang din. Ito na yung tuloy mga master. After nito, liko-liko na yan. Siguro kaya tinawag tong Maliko. Kasi talagang itong daan na to mga master, kung titignan mo sa mapa, talagang pang bituka manok. Liko-liko. Liko-liko yung daan. Ayun una pa lang yan. Unang liko. Kaya talaga siguro Maliko to. Pasagot nga mga master nating mga taga dito sa Pangasinan kung talaga bang yung Maliko na pangalan ay hinango dahil sa paliko-likong daan. Ayun ito mga master, kita nyo yan, yung nasa mapa ko na yan, puro liko. Tapos paakyat tsaka pababa. Silaw ako dun taas na ng haring araw. Wow, tiyagaan nila Ride safe sa inyo. Akyat. So ito Santa Fe, 11 kilometers. 11 lang ba? Parang masyado yatang malapit. Wow. Ganda talaga ng mga bundok. May mga viewpoint din dito tayo madadaanan mga master. Syempre hindi natin palalagpasin na tignan yung mga viewpoint na yon. Sabi, sarap mag-banking dito. Kaya yung mga master natin na bibiyahe dyan, na gustong umakyat dito sa Maliko, mag-iingat po tayo. Dahil hindi rin biro yung kalsada. Check na lang din natin yung weather kapag pupunta po tayo dito. Kasi tingin ko itong lugar na ito landslide prone area din kapag maulan. Uy, taas na tayo agad. Wow, grabe solid. Malikong paliko-liko. Woohoo! Grabe. Kaya na pa ako liko ng liko. Mga master, ingat po tayo sa mga pupunta rin dito kasi as of today or as of now, merong mga ginagawa na kalsada and yung iba mga buhangin nagkalat dyan. So mamaya matsyempohan nyo na paliko siya tapos may buhangin mga master, sigurado slide kayo doon, lalo na sa mga nakamotor. So mag-iingat po tayo. Ayan, katulad po nyan mga master, ingat po dyan. Slow down. Dangerous. Ay, mga ganito mga master ingat po kayo. Ito, landslide po ito. So itong Maliko mga master is mataas din to, no? I think nasa 1,700 meters above sea level yung kanyang taas, altitude. So mas mataas siya kung i-compare sa Baguio City na meron lamang na 1,300 to 1,400 meters above sea level. So maano natin na mas lamig kung kukumpara sa Baguio itong Maliko kasi mas mataas siya Wow, ang ganda naman. Ito muna tayo dito. Grabe.
Ganda. Ayun yung Pangasinan, yun yung pinanggalingan natin mga master, yung Pangasinan. Yung nasa baba na yan. Grabe, solid. Napakaganda naman ng view. Grabe, sulit na sulit, no mga master? Ang ganda. Doon siguro tayo pupunta sa maulap na yon. Lamig niyan. Tingnan natin yung ano niyan mamaya mga master, yung klima. Sabi nila, ang klima daw dyan is umaabot ng 15 degrees to 22 degrees Celsius. So malamig yun mga master. Pero yung pinakamalamig na klima na naramdaman ko mga master, no, sa talambuhay ko is nung pumunta kami ng Atok. Around January or February yun. Nasa 8 degrees. Grabe, parang yelo na yata yun pagka ganun eh. Solid yung lamig. Do mataas naman kasi ang Atok. Andyan naman yung kung mapapanood niyo mga master yung ating vlog diyan, no, sa tawag ito Northern Blossom, no. Yan, sa Atok niyo matatagpuan yan mga master. So pwede niyo ring i-search sa YouTube channel natin yung Atok natin. So dito sa part ng Maliko na to mga master is marami ring mga riders ang pumupunta. Dahil marami na ring mga pwedeng puntahang attraction dito mga master, no. Katulad na lang nung M4 General Sherman, or mas kilala sa tawag na Sherman Tank, na nagsimula pa noong panahon ng World War II. Yun ang attraction dito sa Maliko. So makikita natin yun na nakapark dyan sa historical park. Then meron din dito yung falls, and meron din dito yung strawberry farm. So hindi ko alam kung ano yung mga mapupuntahan natin, pero ang sure thing na mapupuntahan natin dito mga master is yung Sherman Tank, no? Tingnan natin. Wow! What a view! Woo! Grabe, ang ganda naman. Wow! Grabe! Woo! Ito mga master, landslide. So medyo malaki-laking landslide to kasi tingnan nyo, umabot hanggang dito sa baba. So ingat po tayo sa mga dadaan. So lumalamig-lamig na rin yung klima. Nasa 28 degrees Celsius na tayo. Sa gitna ng mga bundok, may bundok. Ganun. Lubog na yung kalsada na yun, delikado na yun Ganda dun Parang tambayan. Patuloy pa rin po tayong umaakyat mga master, no? Ganda, ganda. Solid. Tingnan mga master, look at that Grabe. Ayun yung Pangasinan mga master, yan. Woo! Grabe. Tapos siguro yun, yung mga bulubundukin doon sa kabila, part ng Zambales. Ito yung sabi kong bundok sa gitna. Ayan yung pababa na yan. Grabe. Solid. Yun nga lang, medyo delikado rito kasi landslide prone area mga master. Okay, so ito bawal paunawa sa mga pupunta po rito. Bawal po magkalat ng basura sa daan, no? So, irespeto po natin yun mga master. Grabe, solid Yung mga master, no, may mga paskil din sila dito, ang LGU ng San Nicolas, Pangasinan, na sa mga turista, bawal po magkalat sa daan. So, sana kahit saan, huwag po natin kakalatan. Kumbaga, kung may mga kalat man ho tayo na dinala dito, isabay na rin ho natin pauwi, no? Huwag po tayo gumaya doon sa mga tao na walang pakialam. Life is beautiful. Drive safely. Arrive home alive.
So, isang paalala mula sa DPWH. Ang ganda ng bundok na yun, oh. Makinis lang. Makinis siya. Uy, puro tayo ng turong, tikli tayo. Uy, laki ng landslide na to. Uy, nakakatakot. So, parang anytime pwede pang bumagsak yun, oh. Ayun na yung sasabi ko, mga master, yung bundok na yun, ang ganda, oh. Makinis. Yan, nakakatakot tuminturi ito, eh. Kasi yung mga ganyan, itsurang ganyan, parang possible pang gumuho yung mga ganyan, oh. Ay, scary yan. Ang ganda ng puno dun, oh. Tingnan natin, pwede kaya dun. Mainit, ano? Ayun, oh. Ang galing, oh. Solid. Grabe, oh. Hairpin curve. Recorded pa tayo? Oh, recorded. Yung talagang liko-liko. So yung mga mahina pong sikmura dyan, no, na bibiyahe rito, lalo na kung nakasasakyan kayo, nako, magbaon na ho kayo ng plastic o kaya yung uminom na ho kayo ng Bonamine. Pampalis hilo. Sa motor kasi okay lang, hindi siya nakakahilo, eh. You have arrived daw, sabi ni GPS, pero wala pa naman tayo dun. So time check tayo, mga master. It's already 8 o'clock AM. Wow, grabe yung liko. Uy, ang ganda naman. Woo! Ano ko pwedeng tumaas dyan, eh? Tignan natin. Ito, may daan yata dito. Ito. Ay, sarado. Bayad bago pumasok dito. So, saan tayo magbabayad yan? O, ang ganda ng viewpoint na yan, eh. Saan kaya magbabayad? Yun, sa pinakataas na yun. Nay? Excuse me po. Saan po magbabayad doon para makapasok? Doon. Dito po. Sa inyo po. Ay, dito pala kay tatay. 20 pesos po, tay. So, mga master, magbabayad po tayo ng 20 pesos para mapunta natin yung viewpoint. Pwede po yung yakit yung motor doon, sir? Ay, eto po. Yun. Kasi dapat, ano, eh, naka-open. Kaya lang, maano, eh. Dito na lang tayo, banda. Mag-park. Para malilim-lilim. Yan. Okay. Okay, so mga master, nandito na po tayo sa mismong Maliko. Bali, akitin po muna natin itong viewpoint na nandito. So nagbayad po tayo ng 20 pesos doon kay tatay, sa nakita nyo kanina, para makapasok dito. Kaya lang, hindi pwede yung motor, eh. Kasi tignan nyo ito, mga master, oh. Makipot. Baka malaglag pa ako rito pagka yung pinasok yung motor, oh. Nakakatakot, eh, oh. Wow, solid. So nagbayad po tayo ng 20 pesos dito, mga master, ah. Grabe, ganda, no? So dito na yung mga pine trees. Dito tayo. Woo! Ano to? May latag, oh. Ano kaya nangyari dito? May nangyari siguro dito. Woohoo! Ang bangin na siya. Tayo sa taas. So paano makyat? Katakot naman yung akyatan. Ang bangin. Parang ayoko na umakyat doon, par. Okay na yata ako dito. Dito na lang tayo, magpalipad tayo ng drone, mga master. Alam ko pwede din dun.
So yun mga master, hindi ko naakitin yun nandun kasi grabe, hindi ako makakit dito oh. Dito, matarik. Tapos doon naman, parang anipis na ng dadaanan. Next time na lang. Kinabahan ako bigla, ba malaglag pa ako. Dito na lang tayo magpalipad ng drone. Saglit lang naman to. Okay, balik na tayo mga master. Siguro, puntahan na natin yung M4 General Sherman or mas kilala bilang Sherman Tank. Tara! So tara mga master, puntahan na muna natin yung Maliko Viewpoint tsaka yung M4 General Sherman or mas kilala bilang Sherman Tank. Alam niyo ba mga master na itong M4 General Sherman or mas kilala bilang Sherman Tank nga, no? So ito yung pinaka common tanks or widely used noong panahon ng World War II. Yan. So yan, pinroduce yan ng United States of America, no? So ayon sa source na aking nakalap, no, from 1942 to 1946, panahon ng World War II, is nakapag-produce sila ng 49,324 pieces ng mga tangke. At isa yung nandun sa Maliko Viewpoint. Yun nandoon, no? Isa yon. So, biruin nyo, sobrang daming na-produce ng Sherman Tank nung time na yon kasi isa yon sa mga pinaka-pambato na armas ng Amerika. At binibenta rin nila yan sa mga iba-ibang or mga ka-allies nila, no? Yon. So napakalupit nung pag-produce nung tank na yon. And sobrang kapal ng metal niya, grabe. Hindi mo aakalain kung paano yun gumagalaw kasi sobrang bigat ng tangke, di ba? Tapos naiakit nila diyan sa may Maliko. Partida mga master. Noong panahon ng World War II, yung daan dito, grabe, hindi ganito, hindi masimentado. Talagang as in, rough road all the way. From baba hanggang taas. Tapos, makikitid pa yung daan. So, yun yung nag-start yun noong inaakyat nila yung
ito nga, yung Villaverde Trail, nagkaroon kasi ng parang pagkakampihan yung mga local guerrilla natin at saka yung mga Amerikano. Kasi naghahanda sila para sa mga Hapon noong araw. No, kaya kung mapapansin nyo sa mga artifacts na makikita nyo at sa mga reports na makikita nyo dito sa Villaverde Trail, no, unti-unti nilang inaakyat yung mga supplies, yung mga tangke, kasi nga naghahanda sila sa pagdating ng mga hukbong Hapon. Yun. So, yun nga yun, kaya ito tinawag na Battle of Villaverde. So, yung mga master, no, isa pang trivia kung bakit tinawag na Villaverde Trail itong tinatahak natin na to, Pamaliko, is galing yan sa Espanyol na pare na si Juan Villaverde, na sinasabi na siya yung nagpakalap ng Kristyanismo sa buong Cagayan Valley, no? Si Juan Villaverde. So siya yon. Sa kanya kinuha yung pangalan na Villaverde. Grabe mga master, ngayon ko lang nalaman na dito sa Maliko yung mga ganyan nung nag-research tayo, no, at saka nakapanood ng mga videos. Dati kasi bilang lang yung mga nasa textbook natin, 'di ba? Nung kung maalala nyo mga master, yung mga batang 90s diyan, bilang lang sa textbook yung mga informations regarding sa World War II. So ito, hindi ko lang alam, o baka hindi rin ako nakikinig noon, hindi ko kasi napakinggan itong Villaverde War na ito, na War of Villaverde. So hindi ko napakinggan to mga master. Kaya ayun, sana no, pagka kung sakali man, no, magkaroon ng parang pag-aaral ulit dito, and then sana ma-include siya sa mga textbook para alam din ng mga kabataan or mga bagong henerasyon. Grabe, taas na natin mga master. Solid. Alam ko may museum dyan mga master, yun nga lang di pwedeng mag-video kasi. Kaya titingnan na lang din natin. Kanina may falls, napansin nyo? Hindi ko na lang nabanggit eh. Okay, so mga master, nandito na tayo sa Mangili Tindaan Historical Park. So ito yung M4 Sherman tank. So pasukin natin. Motorcycle, bicycle parking sa loob. Dito. Okay. Excuse me, madam. Madam, dito ba yung sa Sherman tank? Saan po pwede mag-park? Dito na lang po. Thank you. Pumunta yung sticker. May dikita pala yung sticker. Okay. Magbabayad. Sir, dito po magbabayad. Magbabayad tayo ng entrance fee mga master. 30 para sa 7 years old pataas, then 4 to 6 years old 15 pesos. Free naman sa pag maliliit. Ma'am, bali magkano po? 40%. 42 po. 40. 40. Ito po, sorry. Yan, ito yung mga rates nila mga master. Kasama na yung parking dyan eh, no ate? Opo, ma'am. Ay, opo, yun. So, dito na tayo nag-park. Okay. Yun, salamat po. Pwede na pong pumasok. Ito, sir ko na ito, sir. Okay. Sir, pwede pakilag in? Okay po, salamat. So, then after yung magbayad mga master, plug in din. Okay, so type mo tayo ng pangalan natin. Ate, okay na po. Okay. Pwede pala magdikit. Kaya lang na nandidikit. Mamaya na lang tayo magdikit mga master. Ito, daming sticker, oh. Ayan, oh. So, puntahan natin. Okay. So, ito ma'am, no? Tanong ko lang po. Part pa rin po ito ng San Nicolas, Pangasinan. Ano po?
hati po sir eh. Bali, ito ma'am, sa Santa Fe, Vizcaya. Opo, sir. Nakaano po kami, nakarehistro sa Santa Fe. Ito pong yung historical ano po nito. Oh. Okay, so part na pala ng Santa Fe, Vizcaya. Pero pag kahit nandun sa bayan, meron ding mga part ng San Nicolas, Pangasinan, ano ate? Diyan sa sa Imugan, yung school nila, Pangasinan. So parang bagtaw-bagtaw, ano? Opo, So sir. medyo magulo talaga, no? Opo sir. Yun. Sige. So, ate, tuloy na po ako doon. Salamat po. Thank you po sir. Sige po. Ito pala, meron ding mga sticker dito. Let's go. So, ito. Trekking na naman tayo mga master. Baba. Woo. Okay. Puntahan natin yung M4 General Sherman. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga master na Sherman tank, no? Na yun nga. Historical siya kasi nag-iisa lang yan dito sa atin, yung Sherman tank na nandito. Kasi nung time na ito yan, yung trivia niyan mga master, nung time na nagkakaroon ng celebration yung mga Amerikano at saka yung mga Filipino guerrillas, may isang traidor daw traidor na Amerikano ang sumunog o nagpasabog doon sa tangke. So, parang binatuhan niya ng molotov doon sa loob ng tangke. So, yun, sumabog. Then, yun na rin yung maging senyales na iniiwan na lang ng Amerika yung Sherman tank dito. Ayun, no. Yan. May mga master yan. Yun na, sa dulo. Yun na. Ganda rito. Eating area, comfort room, dun may camping area din. Okay, may bonfire area. Pwede rin pala mag-bonfire doon. CR, 5 pesos. May bayad lang. Maganda. Solid. Saan kaya yung ano nila dito? Yung museum, matanong natin mamaya. Wow, ito na yun. Ito yung museum room. Okay, kaya lang bawal yatang ano dyan. So dito na tayo mga master. Actually ito talaga yung pinunta ko dito, yung Sherman tank. Ito na. Look at that mga master, grabe oh. Pwede kaya pumasok dito? Tapi Dream World War 2. Boss, pwede pumasok dito? Pwede po. Salamat. Pumasok din kayo. Ay, bawal manigarilyo. 1,000 multa oh. Racket natin. For picture in tank, just 5 minutes to 10 minutes. Bawal magtambay. Bawal magtambay lalo na pag maraming tao. Yun, eto na yung Sherman tank. Uy, pucha, papasok ka dito mula sa loob. Ay, mula sa likod. Kaya lang delikado, baka sumabit tayo. Yung grabe yung bakal. Wow, master, ang kakapal oh. Siguro ano to? 1.5 inch yung kapal ng bakal. Grabe, solid. Ay, ito yung loob. Magatuna. Tara, pasukin natin mga master. Ito yung loob niya. So dito siguro, ang opening lang naman kasi nito mga master yung nandun sa may itaas eh. Yung mga dito. Ito. Siguro dito yung nilagay yung molotov. Nasunog. Kasi hindi na siguro mapatakbo ng mga Amerikano to nun. Kaya iniwan na lang dito. Ayun, medyo gato na yung ilalim oh. Ito. So, hindi ko alam kung pwede pa bang pumasok dito or what.
Ay. Wait lang mga master. Okay, so pasukin natin mga master. Let's go. Wow. Okay. So nandito po tayo ngayon sa loob ng Sherman tank. No, so kung mapapansin nyo, ito mga master, alam ko, ito yung nagsisilbing parang silipan para tine-check nila kung nasan yung kalaban, gano'n. Then, ito yung pinaka main barrel. So dito sila naglo-load ng bala. So alam ko may paano nga ba mag-load nito. Kasi sa laro ko lang nakikita to kung paano nakakapag-load niya. Kung familiar kayo mga master sa yung Call of Duty na laro nung mga sinaunang Call of Duty, no, yung mga batang 90s alam yan, mga gamers. So dito meron niyang ginagawa na para ma-load. Dito yata yun. Ito yung open. Ito, tapos open. Tapos load. Then dito sa part na to, andito yung mga bala yan. Okay. So yun. Then ito yung pinaka main barrel. Then kung mapapansin nyo mga master, ito yung nagsisilbing parang yun nandito. Yan, ito yung parang differential siya oh. Alam niyo yung differential sa mga sasakyan mga master, yung sa mga truck o kahit sa mga two-wheel drive na mga pickups ganun or 4x4. Ito yan, parang differential siya. Yan, mga gears, nandiyan yung mga gears. So yan yung nagpapatakbo dito sa tank. Biruin nyo, ang tarik. Biruin nyo mga master ang tarik nung inakyatan natin kanina sa partida sementado pa yan. Kayang-kaya niyang iakyat to, no? Lakas ng makina, no? Solid. Yan. Then dito naman sa part na to, yan, ito yung silipan. Ito yung main barrel. Dito lumalabas yung bala. Syempre kung saan nakatutok yan, doon yan puputok. Dalawa yung silipan. Kaya para nakasilip din doon, no? Yung Sherman tank. Grabe yung kapal ng bakal, oh. Oh, andito na tayo ngayon sa Sherman tank. Yan. Sobrang kapal ng bakal niya. So siguro dito mga master, ito kasi may opening din yan. Meron niyang parang hatch, close and open hatch. Pag inopen siguro nung trader na Amerikano nga na yun, tapos sinagisa ng molotov dito. Syempre ikaw ba nakagisa ng molotov dito, yung molotov kasi mga master, yun yung gas na may bote na may gas sa loob, tapos may apoy yun. So syempre puno ng bala to nun. So ano mangyayari sa'yo? Di siya siyempre sasabog ka, di ba? So yun nangyari. Yun, lokong Amerikano. Pero kundi dahil sa kanya mga master, wala sana tayong ganitong Sherman tank na matatagpuan dito sa part ng Maliko na to. Okay, so labas na tayo. Yung mga master, ngayon nandito na tayo sa labas. Makit din tayo. And siguro dito nyo dinarap yung molotov, oh. Lupit nun. So gilid tayo dito. Yan, dito tayo ngayon sa M4 General Sherman tank mga master. Ayan. Okay. So tingin ko bumaba na tayo. Sherman. Pero mo itong uso nito, ay itong pinaka-tip ng barrel niya, oh. Solid. Ito siguro pag kukunin buo, pucha kaya nyo to. Yung dito, hindi, maraming hook yan. Ayun, oh. May isa, dalawa, tatlo, 4, 5 hook. Siguro pagka yung kinikrane sila, yan ginagamit. Pero grabe, yung bigat na ito. So baba na tayo mga master. So yun mga master, nakita natin yung Sherman tank dito sa Maliko. So yun nandun, yun na pala yung pataas, pa balik sa mala. Taas na may akitin natin. My God. So tara, batsi na tayo kasi may nahabol pa akong oras.
Sinabay ko lang talaga ito mga master eh. Mga master, meron silang mga dining area. Tapos, grabe, sarap mag-camping dito. Tignan nyo, open lang. Sarap mag-camping dyan mga master, sigurado. Ito, tingnan nyo to. Oh, plain lang yung grass oh. Bermuda. Oh, di ba? Solid oh. Oh. So ito yan mga master. Ito. Oh. Kabuuan. So ito na naman yung pinakamahirap sa lahat mga master, yung akyatan, no? So time check tayo. Ito 9:10 ng umaga. Akyatan na naman. Babalik. Let's go. From here mga master, kitang kita mo yung buo Pangasinan. Ayan, hindi nyo na nakikita sa camera. Ayan dyan, kabuo ng Pangasinan. Taas. Dikit tayo sticker. Tayo magdikit ng stick. Ayun dun kay Hello Kitty. Sige sir, daan na kayo. Sige po, sige po. Nandito na tayo sa kabila magkabit. Baba na ano? Ay oo sir. Ito. Ito. Tong. Sir. Yan. Pangalan niyo sir? Calderon po. Calderon sir. Shoutout sa inyo. Taga saan kayo sir? Taga Pangasinan po. Taga dito lang din, Umingan. Ito po sir. Pangalan sir? Taga Vincent. Shoutout po sa inyo. Pagka ano sir, mapanood nyo po to after 2 weeks. Thank you. Dito na tayo magkarga. Magkarga no. At ididikitan doon mga master, matakluban na tibay syempre. Para hindi naman nakakaya sa kanila. Ayan. Tayo magdikit. Sticker. Yun. Dami nila dito. Yung mga sticker dyan. Pwede na magpapicture. Opo. Okay mga master, bali tapos na tayo dito sa M4 Sherman. Ngayon naman, tutungo naman tayo dito sa may strawberry farm. So sabi ni Sir Chief doon, mga around 2 to 3 kilometers siya. Maliko Viewpoint E3. Okay, so pwede na akong kumain dito mamaya. Mamaya kain tayo dyan. Punta muna natin strawberry farm. So time check tayo mga master. 9:20 ng umaga. So siguro mamaya kasi pupunta pa ako ng Itogon. Dito na ako dadaan sa pabalik sa Pangasinan. Kasi medyo malayo rito pagka parte ng yan sa may sa may Nueva Vizcaya. So then puntahan lang natin yung mga barangay hall nila dito. So grabe yung yung mga address nila dito mga master, patsi-patsi. Merong San Nicolas Pangasinan, merong Santa Fe Nueva Vizcaya, no? Katulad nun, yung Sherman Tank na pinuntahan natin, ang address nila is nasa Santa Fe Nueva Vizcaya. Ang kulit, no? Actually, hindi lang naman yan yung mga pinag-aagawang teritoryo, marami pang iba. Tingin ko nga yung katulad nung sa meron kasi akong napuntahan din before, yung nagdinggalan.
yung Umiray, mga master, di ba may Umiray Bridge doon, tapos meron doon yung Umiray General Nakar at saka Umiray Aurora Province naman. Yun yung, tingin ko ganun yung parang division, pero parehas na barangay Umiray yun. Yun nga lang ito, hindi kasi siya hinahati ng ilog. Yun kasi yung Umiray, hinahati siya ng ilog eh. Ito kasi hindi. So ang nangyayari mga master, since pinagagawan siya, so may mga part by part talaga na magkakaiba ang address. So meron yung ano dito, tawag dito, sa San Nicolas Pangasinan at saka Santa Fe, Nueva Vizcaya. So ito, katulad nito mga master, kung titignan po natin, ito. Makikita po natin dito, ito tourism office to ha, to. Maliko Tourism Office, Tourism Assistance Center. Ang address niya Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Okay. So ngayon, ito na yung pinaka barangay Maliko. Yan. Then doon nakalagay naman Pangasinan Police Provincial Office, San Nicolas, Pangasinan. Pero ito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Okay. So tignan pa natin yung isang barangay. Hindi ba nakakalito? Tapos ito pala. Yan. So kung mapapansin nyo mga master dito, yan o, welcome to Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. So Summer Capital of Pangasinan. So ito yung parang ano nila eh. Yan, magulo. Sa totoo lang, pati ako nagugulo. Naguguluhan. Yan. So dito maganda din ano dito mga master kasi nandito din yung yan, yung napuntahan ni Naldong Gala. Shoutout sa iyo. Kiang Diduntog Park. Yan, Santa Rosa, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yan, maganda rin diyan. Kaya lang di na natin pupuntahan yan. Diretso na tayo mga master doon sa kabila. Tanungin nga natin. Sir, pwede magtanong? Saan po yung ano sir, yung isang barangay hall ng Santa Fe? Barangay hall ng Santa Fe, sir. Nani? Dito na, sir. So, barangay hall ng Santa Fe? Opo, yung parang ay, sorry, Barangay Maliko po. Tapos, pero Nueva Vizcaya. Barangay hall ng Nueva Vizcaya? Opo. Sa ano ng high school? Dun sa malapit sa high school. Okay po. Sige, salamat po. Tapos po, yung barangay hall naman po ng Maliko, San Nicolas, Pangasinan, dun din po. Dun din, parehas lang. Salamat po. So, yun mga master, dun din. So, papakita ko sa inyo. Dito tayo dito sa may elementary. So, dito daw. Off-road Yeah. Ooh. Off-road is the key. Ayan na. So, Maliko Elementary School. Ito na po yun. So, ito, Maliko Elementary School. Itong elementary school, mga master, ang nasasakupan nito is yung San Nicolas, Pangasinan. So, ito, San Nicolas, Pangasinan to. Ngayon, Barangay Hall. Ito na yung Barangay Hall ng ano to? Ayan. San Nicolas, Pangasinan. Ito yun. Grabe nung gulo. Pero, actually mga master, yung gulo dito, yung dispute regarding dito sa pinagagawang teritoryo na to, nagsimula pa yan nung 1800s, no, panahon pa ng mga Kastila. Yun ang ano yan. So, marami kasing mga rules and regulations or maraming mga kailangan sundin para mapabilang sa iyo yung isang lugar sa yung lalawigan, ganun. Okay? So, let's go! Ang gulo, di ba? Pero maayos din 'yan. Walang araw. Ayun mga master, ang taas natin. Sandala ka ng mga bundok ko. Whew. Lagyan lang natin yung 360 natin.
Yung mga master, ang lupit oh. Falls sa tabing daan. Ang ganda. Ang linaw. Sarap. Sagana yung bundok oh. Picture pa ba tayo dyan? Sige, picture tayo syempre. Yung mga master, may falls dito sa tabing daan. Solid oh. Yun, gagaling. Sagana. Sarap maligo. Ang lamig. Sarap maligo. Saganang-sagana yung bundok. Dito lang yan sa pagbaba dun sa may Maliko viewpoint. Yung falls na to, tapos tabing nga na lang. Sarap maligo. Ang lamig. Wow! Yung bato niya, batong-bato talaga. Yung maganda, accessible agad yung falls, nasa tabing daan lang. From there, sa may Maliko viewpoint, bababa ka lang dito, tapos makikita mo na to. Tabing daan lang. Sarap maligo. Yan ang totoong mineral water. Okay mga master, dito ko na po tatapusin ang vlog natin for today. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood. Thank you very much sa inyo. And sa susunod na vlog mga master, ipopost ko na lang sa ating Facebook page ang ating location. So maraming salamat po sa lahat. Ito po ulit ang inyong lingkod, Undermoto. Magpapaalala na ride safe and be safe. Alright? Adios!